Ipinauubayan ng Malacanang sa National Bureau of Investigation ang pag-iimbestiga sa umano'y planong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng naging revelasyon ng self-confessed Duterte aide na si Ramil Madriaga sa House Justice Committee, kung saan sinabi ni Madriaga na pinagplanuhan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng ilang mga military general ang pagpapaalis sa pwesto kay Pangulong Marcos sa 2025 para mapaupo si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Madriaga, kung hindi aalis sa pwesto si Pangulong Marcos, kasama sa plano ni dating Pangulong Duterte ang isang assassination plot. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro, hindi na bago ang mga banta sa buhay ng Pangulo na mula sa pamilya Duterte. Hindi na nga po nabago ito, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente, na dinigdanin po natin, si Mayor Baste Duterte. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. So the palace po is asking the NBI or NBI na po to do their own investigation? Ang NBI na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Pinabulaanan din ng palasyo na may kasunduan ng mga Marcos at Duterte na maghahati sa termino ng pagkapangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. So nag-react nga po ba siya? Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay. Samantala, sa isyu pa rin ng kalusugan ng Pangulo, pumalag ang palasyo sa naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na sa halip na mag-jogging para ipakita na wala siyang karamdaman sa publiko, ay maglabas na lang ng isang medical bulletin si Pangulong Marcos. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Tiniyak din ng Malacanang na patuloy silang magiging transparent pagdating sa pagbibigay ng update sa tunay na lagay ng Pangulo. Kasunod ito ng naging pagkilos ng isang kaalyadong grupo ng mga Duterte, ang United People's Initiative, sa Korte Suprema na humihiling na sa ilalim si Pangulong Marcos sa isang hair follicle test at pilitin siyang maglabas ng isang medical bulletin. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus, Malacanang.